What's up mga kaberk? Magandang araw, tanghali at gabi. Saan kayo sa sulok ng mundo mga kaberk? Magandang araw niyo today. May nanonood sa akin, no? Ayun, no? Shout out po. Pinapanood niya kung paano ako mag-vlog. Yung face ang buko. Yan, mga kaberk, si Derek. Sana pag ganyan din ako balang araw. Gusto din daw niya mag-vlog. Sabi ko, umpisahan niya na video. Yan. Para natutuwa siya eh. Natutuwa kasi Pwede din kasi siya mag-video. Meron siyang camera na Insta360. Pero yung mga travel niya, yung binablog niya. Sabi ko sa kanya, tuloy-tuloy niya. Malay mo, gumanda yung subscriber mo, di ba? Ayun. Uwi na siya mga ka-Berks kasi siya yung nagbantay kay nanay ko ng ilang araw ko nun? 2 days. Kasi hindi ko na mapuntahan si nanay ko gawa nung nasa pasok sa ICU. Bawal kasi pumasok. Pero titignan namin ni ate ko kung makakapasok kami kasi sabi naman daw ng doktor, pwede naman namin pasyalan. Magsasabi lang kami doon. So titignan namin. Hapon na kasi ngayon mga ka-Berks. Titignan kung makakapasok kami. Pag di kami nakapasok ngayon, bukas ng umaga, pupunta kami ni ate ko doon. Babalik kami sa hospital. Malapit lang naman dito. Mga 5 minutes lang pag may sasakyan. Ito lang yung hospital. Wala pa eh. Mabilis lang, di ba? Mabilis lang. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes lang kasi may sasakyan naman si ate ko. So babalik kami bukas. From Canyon Ridge to... Ngayon, pupunta muna kami doon ni ate ko sa bahay namin. Diyan sa may... Diyan, yung bahay namin ni Jen. Diyan sa may Abukay. Ihatid ko yung maleta ko na malaki doon. Dito muna ako mag-i-stay pansamantala kasi wala akong sasakyan. Para din ako ganun-ganon. Para bukas pag pumunta kami kay nanay, mabilis yung access. Yun. Tsaka may sasakyan si ate ko eh. Kaya mahirap kasi doon. Magbabiyahe na naman ako, babalik ako dito. Pero sisilipin ko lang ngayon yung bahay. Kung ano na yung status ng bahay namin. Kasi nung nakaraang bagyo, nasira yung bahay namin mga ka-Berks. Natanggal yung alulod. Kasi sa lakas ng bagyong yung huli. Kalimutan ko yung pangalan ng bagyo. Natanggal yung alulod. Yung ganyan, no? Natanggal yung alulod. Tsaka yung spandrel may natanggal. So, tapos yung kisame doon sa may garahe namin na baklas. Tama-tama, umuwi ako dito. Ipapalo up ko yun para maayos yung bubong nung garahe. Mamaya papakita ko sa inyo yung sinasabi kong garahe mga ka-Berks. So, yun. Update ko mamaya. Inaantay ko lang si ate ko. Naliligo pa eh. Tapos lalarga na kami. So, see you later mga ka-Berks. Ito yung maleta ko. Ihatid ko muna ito doon sa bahay namin sa kabila. Okay. Sama ko si ate ko. Pakisakay mo nga lang Higa ko? Pahiga mo na lang. Para... Ay. Pakingila mo yung pintuan mamaya. Sige. Tapos yung mga bata. Ito. Idaan natin mamaya kay Retet yung yan eh. Kung... Kailan muna natin. Unahin muna natin si nanay. Pag hindi kami nakapasok doon sa hospital, bukas na lang kami ng umaga babalik. Tapos didiretso muna kami sa bahay namin sa Houseland. Tapos papasyalan ko yung kapatid ko na isa, yung bunso. So yun. Yung electric fan ni... Sinarado ko na yung pinto na Okay isa. lang yun. Nakalak na. Nalagay mo nga dyan sa likodan mo. So yun mga ka-Berks, larga muna kami. May nakabukas na pinto. Seatbelt muna. Yan. So yan, tayo yung pisang ko. Pauwi na po ako. Napauwi na siya. Uwi na siya ng Maribeles kasi galing pa siya ng Maribeles mga I-drop muna natin ka-Berks. si Derek sa bus. Ewan ko. Sasama ka ba sa bahay? Hindi na siguro. Hindi na. O yan. Uwi na daw siya. Sa SM na to. Yan. Thank you Derek. Pag-alaga mo kay nanay. Ayan. Last dito yung bahay nila. Parang ganyan. Na-renovate. Parang mukhang... Pero maganda rin yung lugar.
Ayos Ano lang ako dito. Nakiki-park lang para ako nakabalagbag. Kasi wala silang parking sa harap, sige. daan na eh. Oo, so yun. Wala naman dumadaan dito. Baka may papasok. Ayan lang naman, wala Sandali naman. lang naman tayo. Wala namang ito lang naman, yung mga nataga rito. Sila lang naman ang... Tama na tayo. Dito pala, malapit lang pala yung bahay. Kasi baka may umalis dito. Yan yung bahay ng kapatid ko. Apakan nyo na lang ho. Ah. So yan. Bibigay ko lang yung pasalubong Electric pa niya, direct. sa kapatid ko. Ay, electric pa yan. Ayan. Bigay ko rin. Dilaw? Kasama? Yan. Andyan ah. Yung kulay dilaw daw. Ano ba yan? Yung electric pa na yung dapat daw padala sa'yo. Yung dapat daw padala sa'yo. Kapay mo. Ayan. Malapit lang pala sila yung bahay nila. Maganda rin yung bahay ng kapatid ko Simple lang. Ayun, may garden sila. Tao po! Ako po. Ulit. Tawag lang tayo mga ka-Berks. Ayun mga ka-Berks. Yeah. Yes, Tara na, boss. let's go. Second destination. Second destination. Arawan. Pakitin mo yung matahan mo nga ako dyan sa may dyan. Sige. What's up mga ka-Berks? Dito na tayo sa bahay. Ito na yung update sa bahay namin. Iikot ko muna kayo. Yan. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na baklas nung bumagyo. Pero papalitan nila yan. Ipapollow up ko. Total nandito naman ako. Ipapollow up ko yan na baklas yung kisame. Ano ba bagyo yun? Yung nakaraan na malakas? Oo. Yung malakas na bagyo na magkasunod na super typhoon. Yung solar light ko. May ano code nito, Teng? 4-0. 3-0. 3-0 lang. Tingnan natin kung may laman itong mailbox namin. Oh, yun oh. Meron, Teng. Ano kalagay? May bills. Ano kalagay? Oh. No consumption. Sa power to. Unlimited to? Wala. So yun mga kapers, yan ang update sa bahay namin ngayon. Madamo na. Ulit. Minadamuhan ko ito noong nakaraan. Tumubo na ulit. Yung si Kuya Mario siguro. Ganyan. Oo. Ayan, pasok mo tayo sa loob. Susi, andito sa akin. Yan lang, wait lang mga kabarks. May kangkong ka na, no? May kangkong ulit. Kangkong Nation. Kangkong mo? Oo. Hindi naman nakakain natin kangkong na yan eh. Hindi, parang ano lang. So yun mga kabarks, kunin ko lang sandali susi. Pasok na tayo. Hello bahay! Wow, na-miss ko yung bahay mga kabarks. Malinis yung bahay. Gusto ko lang itong kuryente. I-testing natin kung gumagana pa itong mga Gusto ko lang itong kuryente namin. Napanda rin kay aircon para hindi masira. Ayan. Ayan. Ano yung ilaw? Wala na yata akong ilaw akala ko naputulan na ako eh. Gulat ako, wala nang ilaw eh. Sige, buksan mo yung aircon para matesting natin. Para mapaandar. So yun mga ka-Berks, nandito na ulit ako sa bahay. Hindi ka naman nag-angat ng breaker ng aircon. Ayan. Hindi mo binuksan. Ayan. Hindi ko pala nakalimutan ko pala. Ay, wala yung breaker niya. So yun. Sa ibang araw na ako mamamahinga dito. Mag-i-stay pala, di mamamahinga. Kasi maglilinis ako ng bahay. Ayan, maagyaw na Marami ng maglilinis ako. Para kita niyo ba? Medyo matagal na kasi siyang hindi nalinis. September pa, no? September pa to huling nalinis. Ano lang naman to? Ano lang naman to, dusting lang kasi wala naman tumatao dito. Yan, tingnan natin yung bahay. Check natin. Na-miss ko yung bahay namin mga ka-Berks. Yung kwarto ni Nasamat si Reng. Yan, daming kailangan ko mag-vacuum. Dito na lang ako matutulog pag nag-stay ako dito.
Mga ilang araw. Yun yung CR. Yung kwarto namin ni Jen. Yung mga, dito ko namin nilagay no? Yung mga washing machine, saka yung yun namin itinago. Bago kami umalis nung nakaraan. Saan mailaw? Yung kisame, so far naman, okay naman siya, hindi naman tumagas nung mga nakarang malakas na bagyo. Kasi yun yung pinarush ko nun bago kami umalis. Ano to, parang Ito mods na yan, pipinturahan na lang to. Babaguhin namin yung kulay ng na to, kwarto na to. Gusto ni Jen, bago na kulay Hindi ka pa rin maligo pa lang ako, sabi mo yun. Ha? Meron ka sa shampoo Ito yung isang kwarto namin. Yan. Hindi pa natin nalagyan ng dun, no? Yung mga grills na okay naman Ay, ito yung, nga pala, may grills na pala dito. Ito yung pinalagyan namin ng grills. Walang papasok. Para kahit walang Walang makakapasok. walang tao, walang access yung mga masasamang loob. Hindi ko napansin kasi nakalagay yung blinds Ito yung sa ano mo. Ito. Pagkabalik namin ng galing Finland, pinalagyan na namin ng grills sa taas. Ayan. Ito yung fire exit mo. Tapos meron kami ditong fire exit. Bibilang ko na lang to ng kandado. Padlock lang. Ayan. Pag emergency. Ito, nabubuksan to para pag may emergency, pwede pa rin kami ditong lumabas Labas ka. sa bintana. Ayan. May access pa rin kami dito. Kakasya ka naman dito sa Oo. bintana. Pwede naman, no. Meron naman fire exit dun sa kabila Dapat nga dito ko dapat pinapalagay yan Dito pinalagay ni Jen. Diyan ba? Oo. Kasi sabi ko sa kanya dito, para pagka malapit doon, no? Di ba may tungtungan doon? Iikot, hindi, iikot na lang. Iikot lang, kaya lang. Kasi sabi ko okay na din. Kasi kung magsiksikan kayo din, makalumundo. Di ba meron din? Oo, ayun. Kahit pa paano safe na. Sa kabilang kwarto, sa kwarto namin meron na rin. Kaparehas lang siya nung design sa baba. Di ba? Meron na mga kapag. Maglilinis ako mamaya. Ay, mamaya, sa ibang araw pala. Sorry. Bukas na lang kami ng umaga pupunta sa hospital. Kasi alanganin na baka di na rin kami papasukin ng doktor. Kaya sa na kami, bukas ng umaga gigising ako ng magang maaga. Pupunta ako sa hospital para makita ko si nanay ko. So yung mga kabarbs. Kinasal ko lang itong bahay tapos ibababa ko yung bagahe ko. Nakalaki yung kotse. Yan pa yung bagahe ko, yung maleta. Ilagay ko na rito kasi dito ako matutulog sa mga susunod na araw. Yung ito. Yan, yung tsinelas ko kukuhanin ko kasi wala akong tsinelas. So, yun lang mga kapatid. Malalim na. Yan Kailangan natin panda rin itong aircon kasi baka masira. Malamig naman So yun mga kabarbs. Pahinga lang ako konti. May katapat na kami na bahay, ginagawa pa. Katapatan niyo pala yung garahe sa garahe. Oo, karay sa karay, katapatan namin yun sila. Hindi pala pwedeng may nakaano dito. Tapos, may nung pumalis kami, hinuhukay pa lang yan. Ngayon, nakatayo na yung bahay, dalawa. Tsaka yun, ayun, patapos na iso. Ito. Bilis lang nilang gawin yung bahay. So yun, buksan ko lang itong pintuan mga kaperks. So yun mga kaperks. Uwi muna kami. Ayan, gumagana pa yung aircon. Eto, di ko pa alam kung gumagana to sa gabi. Matetesting ko yan kung ito ako naka-stay. Ayan, tignan natin itong ating mailbox. So yun. Sa ibang araw na lang ako mag-stay kasi yung tubig namin nakasara. Ayan may nakasil yung haluhan ng tubig. Hindi ako mag-stay dito kasi walang tubig. Sa Monday na, kasi Monday open yung nila, yung opisina. Papareconnect ko yung tubig. So yun mga ka-perks. See you later. The next day.
Yun mga kapatid. Dito kami ni ate ko sa ICU medical building. Kasi nagplano na kami magkakapatid na ilabas na lang si nanay sa ospital. Kasi nakikita ko na nahihirapan na talaga si nanay kasi kahapon pinuntahan ko siya. Hindi na siya, maganda yung lagay niya. Kumbaga gusto na niyang umuwi kasi tinatanong ko siya kung gusto niya na umuwi. Tumatawag siya kasi hinugot niya mga kabers yung NGT niya tsaka yung oxygen niya, which is yun na nagsusupply sa kanya ng oxygen ng hose, yung hangin. Dapat na tinanggal niya yung mga kabers. Siguro gusto niya nang umuwi. Sabi ko sa mga kapatid ko, kasi tinatanong ko siya kahapon kung gusto niya pa bang ibalik. Pinunbisi ko siya na ibabalik natin yung NGT saka yung oxygen niya para maprolong pa yung buhay niya, mapahaba pa mga kapatid. Kaya lang, pag uwi ko sa bahay, iniisip ko kung tama ba yung ginawa ko na pinabalik ko yung oxygen at yung ano niya, NGT. Hindi ako nakatulog mga kapatid kasi iniisip ko kung tama ba yung ginawa ko. Kaya sabi ko sa umaga, pag-isip ko ng umaga, nag-usap kami ni ate ko. Ano ba yung tamang gawin natin kung iuwi na ba natin si nanay. Kasi totoo lang mga kapatid, maliit na yung chance na mag-survive siya. Dahil sa nakita ko pa. So, gusto namin na mag-expend na lang kami ng time kay nanay ko hanggat buhay siya, makasama namin siya. Kaya yun, sakit man mga kabers, kaya lang kailangan namin gawin yun para makasama si nanay, tsaka para hindi na rin siya mahirapan kasi parang hirap na hirap po siya mga kabers. Kumbaga kung makikita mo siya ng personal, talagang hindi ko kinaya mga kabers kasi 2 hours lang ako sa loob. Talagang lutang ako paglabas ko ng ICU. Iba na yung ano ko. Iba na yung pakiramdam ko. Kaya hanggang sa umaga, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin. Kaya yun, nakausap ko rin yung mga child ko sa side ng tatay ko, sa side ng nanay ko. Sinabi namin kung ano yung decision namin. Naiintindihan naman nila mga kabers kasi ayaw din namin na nahihirapan si nanay ko. Kasi ayaw namin na abutan siya sa ospital na hindi man lang namin siya nakausap na kasama mga kabers. Mahirap na kasi wala, naghihintay lang kami mga kabers ng tawag ng ospital. Walang bantay. Kaya sabi ko kaya ate ko, mag-desisyon na tayo kung anong maganda para sa nanay natin. Kasi yun na yun mga kaberks. Kumbaga, nasa dulo na siya Ngayong taon mga kaberks, 4 na beses siyang ma-hospital. Ngayong 2025, labas-pasok siya. Kumbaga, kaya ako nag-decide na umuwi na rin ng Pinas kasi nararamdaman ko na baka ito na yung mga kaberks. So yun, sana naging okay ang lahat. Hindi, sana kung darating na sa punto na nawawala si nanay ko, ang hiling ko lang siya kung pumanaw siya peaceful. Kasama kay ate ko, pinasikaso namin yung papel ni nanay ko para pag okay na, iano na namin siya. May mga naka-standby na ambulansya dito, iuwi namin sa bahay. Nandun na rin yung mga kapatid ni nanay ko sa bahay namin, sa bahay ni ate ko. Pinatawag na namin para just in case makita pa niya yung nanay ko, yung mga kapatid niya, pati yung nanay niya, yung lola ko. So yung mga kapers, dito na lang kayo kung ano yung resulta. Mahirap mga kapers, ang bigat mag-desisyon pagkamahal mo sa buhay ang kataya. Mahirap mag-desisyon mga kapers. Pero kailangan namin tatagan mga kapers para sa magulang natin. So update na lang sa mga susunod. Thank you.